Welcome back sa panibagong vlog for today's video. Lumpiang Shanghai naman yung ating lulutuin for today's video. Dahil nga wala akong giniling na karne guys, kaya tayo na lang yung gagawa. Dahil nga bawal dito yung karning baboy no, kaya gagamit tayo ng karning baka. At ready na din pala yung iba nating sangkap, itong ating carrots, beans at saka itong ating sibuyas. Kaya ayun guys, pagsasamahin na natin lahat ng mga ingredients na gagamitin natin sa ating lumpia. So, dahil nga hindi po ito pang benta, kaya wala itong saktong sukat, so tansya-tansyahan na lang yung sa akin. At pagkatapos ay tinimplahan ko ito ng garlic powder, asin, paminta, and then naglagay din tayo dito ng paprika powder. Alam ko sa paggawa ng lumpia guys ay may iba-iba tayong gusto kung ano yung ilalagay natin. So comment down below na lang guys kung ano yung mga sangkap na ginagamit ninyo sa paggawa ng lumpiang Shanghai. And then pagkatapos pala guys ay nagdagdag ako dito ng 2 itlog. And then tsaka ko na siya hinalo no. So gamit nga itong ating kamay. So nakapaghugas naman tayo guys kaya malinis itong ating kamay. So halo-haloin natin ito ng mabuti hanggang sa mag-well combine na nga itong ating mixture. At dahil nga okay na nga itong ating mixture ay set aside muna natin. At dito naman guys ay i-ready ko na dito yung aking nabiling 4 na piraso na lumpia wrapper. So dito guys, tinatawag nila ito na yubka. So itong yubka pala guys ay ginagamit nila sa paggawa ng tinatawag na burik. Dahil nga sa sobrang laki nito guys ay hindi naman pwede ng isang ganito yung ating gagawing lumpia kasi sobrang napakalaki naman. Kaya ihiwain natin to guys na ayon sa laki na gusto natin. So ipapakita ko sa inyo guys kung gaano nga ba ito kalaki. 5 dangaw lang naman guys. Sa Bisaya no, dangaw. Hindi ko alam kung sa inyo kung anong tawag yun sa Tagalog. Dahil nga 4 na piraso yung aking nabili nito, so medyo marami-rami yung ating magagawa dito. Ang presyo pala nitong ating yubka na nabili guys, so itong ating lumpia wrapper ay nasa 20 lira ang isa. Siguro sa pera natin dyan guys ay nasa 28 pesos. At dito nga sinimulan ko na ang paghiwa nitong ating lumpia wrapper. Sa mga oras nga ito guys ay naguguluhan pa ako kung ano yung gustong hiwa na gagawin ko. Kaya napag-isipan ko guys na square na lang yung ating gagawing hiwa nito. Madalas kasi guys yung pahiwa ko nito kapag gumawa ako ng lumpia ay pa-triangle. Dahil nga guys ang dami kong nakikitang gumagawa ng lumpia and then yung ginagamit nila na lumpia wrapper ay yung pa-square. And then sobrang ganda ng kinalabasan kaya nainganyo akong gawin ito. Madami-dami talaga yung aking nagawa nito guys, siguro nasa 60 mahigit peraso. Ako naman guys ay sanay na akong magbalot ng lumpia kasi isa ito sa trabaho ko before. Noong nasa 13 years old ata ako guys, ay isa sa naging trabaho ko guys ay tagabalot ng lumpia kasi nga yung amo ko ay may sarili siyang baka na bitong kainan. Then isa sa pinakakanang sold out palagi nila doon ay yung lumpia. Kaya nasasana yung aking kamay guys sa paggawa ng lumpia. Napakasarap naman talaga guys kapag lumpia na yung pag-uusapan. At isa nga ito sa hindi mawawala guys tuwing may okasyon no, ma-birthday, makasal, ma-fiesta o kahit ano pa man. Isa talaga ito sa binibili ko before sa mga kainan guys, doon pinaparisan ko siya ng munggo. Ay Diyos ko day, ang sarap talaga, or bihon. So ayan nga pala guys, natapos ko na lahat balutin itong ating lumpia. So bali madami nga yung aking nagawa kaya yung iba nilagay natin sa freezer. At yung iba ipipritohin natin ngayon. Dito nga mag-start na tayong magprito nitong ating lumpia. Habang piniprito ko ito guys ay naamoy ko na talaga yung sarap nitong ating nagawang lumpia. Diyos ko day. At ayan guys, luto na nga itong ating nagawang lumpiang Shanghai. Kaya ano pang hinihintay natin, tara, kainan na, bye bye.